Magandang gabi, Oriana Mindoro mula sa Bulwagang Pambalitaan ng Channel Vision Network. Ako po si Jake Virayat. Ito po ang TVNet Weekend Report. Ika-11 sa buwan ng Enero, taong 2025. At sa ulo ng ating mga balita, person of interest sa pagpaslang kay SEA Games National Record Holder Marvin Guarte, tinutugis na ng pulisya. Maghintay lamang, payo sa mga tricycle drivers. Kaugnay sa hinihintay na pantawid pasada o fuel subsidy. At surprise drug testing sa mga tauhan ng PRO Mimaropa isinagawa. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. At sa detalye ng ating mga balita. Bukas at tuloy-tuloy pa rin ang pagtangkap ng aplikasyon ng Bureau of Jail Management and Penology Bansud District Jail ng mga aplikante para sa Jail Officer 1 sa ilalim pa rin ng pamumuno ni Jail Senior Inspector Nelmar Malimata na kasalukuyang pinamamahalaan ang initial evaluation and medical assessment ng mga aplikante. Bukas at tuloy-tuloy pa rin ang pagtanggap ng aplikasyon ng Bureau of Jail Management and Penology Bansud District Jail ng mga aplikante para sa Jail Officer 1 sa ilalim pa rin ng pamumuno ni Jail Senior Inspector Nelmar Malimata. Nakasalukuyang pinamamahalaan ang initial evaluation and medical assessment ng mga aplikante. Bilang pagsuporta sa nasabing gawain, katuwang ang mga personnel ng Bansud District Jail, ang mga aplikante kanilang inaasistihan sa mga kinakailangan dokumento, maging sa printing at paggabay sa kanilang personal data sheets o PDS. Sa mensahe ni Jail Senior Inspector Malimata, hinikayat niya ang mga aplikante na ibigay ang kanilang makakaya upang mapatagumpayan ang pagsusulit at ilang pang pagdadaan ng proseso. Ang evaluation ay isasagawa naman mula January 6 hanggang 10 ng Enero. Samantala, labis naman ang pasasalamat ng Bansud District Jail kay Paula Mayor Jennifer Cruz na nagkaloob ng isang desktop computer at pinansyal na tulong sa nasabing piitan. Ang donated desktop ay malaking tulong nila sa kanila na pangunahing gagamitin sa e-dalaw o electronic visitation via video calls ng mga PDLs. Malaking tulong para sa mga PDLs sa nilang hakbanging ito, lalo na sa mga nasa malalayong lugar ang mga pamilya. Bukod sa tulong sa usaping seguridad, malaking bagay rin ito sa mental health ng mga PDLs na patuloy nilang hinuhubog, lalo na sa pagbabalik ng mga ito sa kanilang pamilya at komunidad. Sinimulan ng ipatupad sa pagpasok ng 2025 ang dagdag na kontribusyon sa lahat ng miyembro ng Social Security System o SSS. Alinsunod ito sa Republic Act No. 11199 o Social Security Act of 2018 na nilagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinimulan na ang ipatupad sa pagpasok ng 2025 ang dagdag na kontribusyon sa lahat ng miyembro ng Social Security System o SSS. Alinsunod ito sa Republic Act No. 11199 o Social Security Act of 2018 na nilagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ilalim nito, mula sa 14% noong 2024 ay itinaas sa 15% ang monthly contribution rate sa taong ito. Nasa 10% naman dito ay sasagutin ng mga employer, habang ang natitirang 5% ay huhugutin na sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Ang nasabing pagtaas muli ng kontribusyon nila ay lubhang makakaapekto sa mga empleyado sa pribadong sektor, mga kasambahay, self-employed, mga individual, mga voluntaryong kasapi at mga overseas Filipino workers. Naisabatas noong February 2019, pinapayagan nito ang SSS na unting-unting taasan ng 1% ang contribution rate kada 2 taon hanggang umabot ito sa 15% pagsapit ng 2025.
Inaasahan naman ng maraming SSS members na ito na ang huling dagdag kontribusyon batay na rin sa itinatakda ng Republic Act No. 11199 o Social Security Act of 2018. Maghintay lamang. Ito ang pahayag ni DILG Calapan Director Ivan Stephen Fadri kaugnay sa inaasahan na pantawid pasada o fuel subsidy ng mga tricycle drivers sa lungsod ng Calapan. Paglilinaw ng opisyal, hindi sila ang ahensyang namamahala sa pondo nito, kundi ang Land Transportation and Franchising Regulatory Board o LTFRB. Maghintay lamang. Ito ang pahayag ni DILG Calapan Director Ivan Stephen Fadri kaugnay sa inaasahan na pantawid pasada o fuel subsidy ng mga tricycle drivers sa lungsod ng Calapan. Paglilinaw ng opisyal, hindi sila ang ahensyang namamahala sa pondo nito, kundi ang Land Transportation and Franchising Regulatory Board o LTFRB. Ang DILG lamang nila, katuwang ang city government, ang nangalap ng detalye ng mga benepisyaryo. Subalit hindi sa DILG o city government magmumula ang pondo. Hindi rin sila nila ang ahensyang inaatasang mamahagi nito. Base po dun sa nilabas ng aming departamento ng Department of Interior Local Government na Memorandum Circular noong July 30, 2024. Ito po yung DLDMC 2024-105. Meron po doon nakalagay na timeline of implementation. So, 5 working days after the release of the MC, kailangan ng naisiwala to. Working days po ito ha. At kung kukumpitin po natin, base ko doon sa timeline, so, pinakahuli po doon is 38 to 41 working days after the release of the MC. So, kung titignan po natin, nag-release po ang MC is July 30, 2024. So, kung working days po yan, kung 30 working days, almost 2 months po yan. Di po ba? So, kung 38 to 41 working days, 2.5 months. So, kung magbibilang tayo, July 30, so September, August, September, so more or less October, di ba? Pero since hindi naman po kami ang magre-release ng pondo, kami lang po, ang DILG po, ang nanganap lang po ng mga datos ng mga beneficiary. Kasi nga po, ang tricycle ay hindi naman po naman yan nakarehistro sa LTFRB, but rather sa mga munisipyo or city na nagbibigay ng kanilang prangkisa. Okay? So, ang bola po, kumbaga yung datos, ay nasa LTFRB na. Okay? So, kung may mga question po tayo pagdating doon sa release, hindi na po yan masasagot ng DILG. Kasi kami is data gathering lang, together with the LGU. Agosto nakaraang taong 2024 na magtipon-tipon sa Calap Covered Court ang mahigit sa 4,000 tricycle na may prangkisa kasama na ang barangay at NITODA para sa pagsusumiti ng mga dokumento para sa Pantawid Pasada program. Ang pagtitipon na ito ay kasabay na rin ng operator seminar para sa renewal ng kanilang prangkisa para sa taong 2025. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Makalipas lamang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTO. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makitabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network.
inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, tuloy-tuloy pa rin na iniimbestigahan ng mga otoridad ang pangyayaring pagpaslang sa national athlete na si Mervin Cuarte. Sa pinakahuling pahayag ng Calapan City PNP, mayroon na silang person of interest at kasulukuyan nilang tinutugis. Tuloy-tuloy pa rin na iniimbestigahan ng mga otoridad ang nangyaring pagpatay sa national athlete na si Mervin Cuarte. Si Cuarte pinatay habang natutulog nakarang ikapito ng Enero sa barangay Camilmi, lungsod ng Calapan. Ang 32 anyos na multi-medalist at miyembro ng Philippine Air Force ay pinaniniwala ang inatake na salarin habang natutulog sa bahay ng isang opisyal ng barangay. Isang di nakikilalang suspect nila ang pumasok sa bahay nito at sinaksak si Cuarte sa dibdib bago tumakas. Base na rin sa inisyal na investigasyon ng Philippine National Police, Mimaropa. Kinundi na naman ni Governor Yomelito Dolor ang pagpatay at nangako ng mabilis na hustisya. Ganun rin si Calapan City Mayor Malu Morillo. Nagpaabot rin ng pakikiramay ang Philippine Sports Commission, iba't ibang sports organizations, mga kabataang Mindoreño at LGU sa biglang pagkasawi ng pinagmamalaking kampyon ng lalawigan ng Oriental Mindoro. Kasulukuyang nakaburo ang mga labing ni Cuarte sa tahanan nila sa Barangay Malinaw sa bayan ng Nauhan. Naulila niya ang 2 batang anak. Ayon sa Calapan City PNP, ay meron na silang person of interest at patuloy pa rin ang kanilang maigting na investigasyon. Mayroon na rin anilang CCTV footage ang pulisya mula sa nakasasakop na barangay. 2024 na magkampiyon ang biktima sa nakaraang Spartan Asia Pacific. Isa siyang SEA Games gold medalist at SEA Games silver medalist national record holder. Yung biktima, una dati taga rin sa middle secondary school, ay nakasara dito yan sa napasok hanggang sa mag-graduate, ay siya ay pumasok sa school sa San Sebastian ngayon. Ganda ko napasyal dyan sa pinangyarihan. Ngayon, itong pangyayari ito, nung Martes nung gabi, dumating yan at binisita si Jose Label sa bahay. At yung si Jose Label ay pagparimbo dahil inanak niya yung sabi niya yung bunso. Ngayon, nagkain naman sila. Ngayon, inabot ng madaling araw, 2:00. Kasi doon tumulog yan sa sala. Hanggang 4:00 ng madaling araw na higit mo lang pasado. Ngayon, nakita sa aming CCTV na yung suspect ay pumasok sa loob. Hindi kita pumasok pero dumaan yung papasok. Then, mamaya lumabas, kita namin sa CCTV ng barangay. Doon nangyari yung tao ay nakatindig pa kumatok sa kwarto ni Cosabel na siya may saksak. Pero ang ginamit pa ng saksak ay yung bread net lang sa akin bilang ama ng barangay. Ako ay nakiusap sa mga nakikinig yung mga anak o sino man tao nakakilala sa taong ito. Alam naman natin sa pinagkaisa na kilala ito. Sana magtulungan natin ang otoridad para mabigyan ng hustisya. Kawawa naman yung tao. Ang mga pamilya, may anak na 2 ay mabigyan ng hustisya. Dahil hindi tatagal mga kaysa may mangyayari pa dyan sa suspect, ay maganda isuko na. Ika-6 ng Enero, mahaba pa rin ang pila ng mga stranded na sasakyan sa lungsod ng Calapan, palabas ng lalawigan. Samantala, pinabuluanan ng PPA Calapan na mayroong VIP o special treatment sa ilang pasahero. Anila pantay-pantay ang serbisyo na kanilang ibinibigay sa publiko. Ika-6 ng Enero, mahaba pa rin ang pila ng mga stranded na sasakyan sa lungsod ng Calapan, palabas ng lalawigan. Base sa tala ng Calapan City Public Safety Department, mahigit pa rin sa 170 ang bilang ng mga sasakyan sa kahabaan ng Strong Nautical Highway sa may bayanan 2. Sa bilang na ito, 79 ang mga trucking, 28 ang bus, habang 79 ang pribadong sasakyan. May higpit ring ipinatutupad dito ang no booking policy.
Kasalukuyang tuloy-tuloy pa rin ang daloy ng mga pasahero sa Calapan Port kung saan pumapalo sa 9,000 hanggang 10,000 ang average daily passenger nito nakaraang holiday season. Dire-diretso rin ang biyahe ng mga barko sa nasabing pantalan simula pa nakaraang linggo alinsunod sa ibinabang relaxation order ng Marina na nagsasaad na maaari nang umalis ang mga sasakyang pandagat at kung puno na ito sa kapasidad at panawagan sa mga shipping lines na dagdagan ang scheduled trips. Mayroon naman nakalaan na priority area o lane para sa mga PWD, senior citizen at mga buntis na pinapauna sa pila at sa pagsakay ng barko. Sa panayam ng Newsline kay Port Services Division Manager Leo Romero at kay Media Relations Officer Nico Antonio Asidera, mariin nilang pinamulaanan na mayroong VIPs o special treatment sa ilang pasahero. Pantay-pantayan nila ang kanilang pagbibigay serbisyo. Ipinaliwanag nila na mayroon na ngayong online booking kung kaya't ang ilan ay di na kailangan pang pumila upang bumili ng kanilang mga tickets. Gusto lang po namin dinawin na wala pong palakasan o walang mga VIP nangyayari dito po sa loob ng pantalan, yung po sa mga pasahero na nanggagaling ng ating passenger terminal building at saka din po sa mga rolling cargos. Nagkataon lang po na mayroong mga nakabooking na sadyang may separate lane naman yun na daanan para makaka-access po sila ng maayos. Yun po ang sistema na akala lang nila, ba't biglang nauna si Juan, may mga nakapila. Yun po yung may mga early booking. Yun po ang hindi agad na unawaan ng ating mga pasahero. Pero may mga public address system naman po na nagpapaliwanag ng gano'n. Kapag po sinabi natin booking po, sila po yung mga pasahero na naka-avail po ng mga online ticketing or e-ticket po. Meron po tayong mga shipping lines po na nag-offer po ng facility for them to book online po. Katulad po yan na meron po Supercat, OceanJet, Starlight po. Meron po silang kanya-kanya mga website. I-click nyo po dun para po makabili po kayo ng online tickets. So wala po palakasan? Wala po. Yung po nakikita po nila, yung pong express lane pong tinatawag natin para po ito sa mga online booked at saka po dun sa ating mga PWDs, pregnant at saka sa elderlies po natin. Ayon pa rin kay PSC Manager Romero, mahigit sa 175,000 passengers ang naitala nilang pumasok sa Calapan Port. As of January 5, 2025, nasa 117 outbound passengers pa lamang sa nasabing pantalan. Sa kaugnay na balita, sa eksklusibong panayam pa rin ng Newsline, pahayag pa rin ng Calapan Port officials na naging maayos ang naging operasyon sa pantalan sa nakaraang holiday season, kung saan ay naitala ang pinakamalaking bilang ng mga pasaherong dumagsa sa mga pantalan sa buong bansa. Nakaraang holiday season, kumpara sa nakaraang mga taon, higit na tumaas ang bilang ng mga pasahero sa mga pantalan. Dito na naglabasan ng iba't ibang reklamo, kabilang na ang pagkalat ng mga fixers, kakulangan sa barko, mahabang lakarin at iba pa. Ang mga hinaing na ito ay karamihan ay naranasan ng mga pasahero sa Batangas Port. Sa panayam ng Newsline kay PPA Calapan Port Services Division Manager Leo Romero at Media Relations Officer Nico Antonio Asidera, maayos naman sa pangkalata ng kanilang naging operasyon sa ilalim ng Paskuhan 2024 mula 15 ng Disyembre hanggang 5 ng Enero. Sa isyuan nila ng VIP o special treatment, mariinaan nila itong pinabulaanan. Mayroon na nilang online booking kung kaya't marami sa mga pasahero ang di na kailangan pang pumila para sa kanilang mga tickets. Gusto lang po namin dinawin na wala pong palakasan o walang mga VIP nangyayari dito po sa loob ng pantalan, yung po sa mga pasahero na nanggagaling ng ating passenger terminal building at saka din po sa mga rolling cargos. Nagkataon lang po na mayroong mga nakabooking na sadyang may separate lane naman yun na daanan para makaka-access po sila ng maayos. Yun po ang sistema na akala lang nila, ba't biglang nauna si Juan, may mga nakapila. Yun po yung may mga early booking. Yun po ang hindi agad na unawaan ng ating mga pasahero. Pero may mga public address system naman po na nagpapaliwanag ng gano'n. So muli, wala pong palakasan na nangyayari. Sila po yung mga pasahero na naka-avail po ng mga online ticketing or e-ticket po. Meron po tayong mga shipping lines po na nag-offer po ng facility for them to book online po. Katulad po yan na meron po Supercat, OceanJet, Starlight po. Meron po silang kanya-kanya mga website. I-click nyo po dun para po makabili po kayo ng online tickets.
Sa isyu ng matagal na paghihintay bago makasakay ng barko, ito nila ay hindi dahil sa kakulangan ng barko, kundi dahil sa matagal na pagdaong ng barko at pag-atraka sa Batangas Port, kung saan ay 3 rampa na nabanggit na pantalan ang di pa rin magamit dahil sa sumadsad na barko dito ilang buwan na ang nakalipas. Paglilinaw ng Calapan Port officials, maayos at nagagamit ang lahat ng rampa ng pantalan sa Calapan at sapat ang bilang ng mga barko. May mga pagkakataon naman na talagang beyond our control. Basta't ang aming inihanda, we have facilities na magagamit ng barko. May mga passenger terminal, may passenger terminal billing tayo na matitigilan. Kaya lang minsan hindi agad naman makapagkarga yung barko. Siguro, ano bang masasabi natin doon? Kakulangan ba yun? O matagal yung turnaround? Hindi agad sila makabalik. We have 8 ramps na pwedeng 8 barkong sabay-sabay. Sige, nandiyan na lahat yung mga barko, umalis na. Kaya lang, pagdating nila ng Batangas, hindi naman agad sila makabalik. At isang maganda, mabuti, kumpleto ang ating pascraps. 4 na pascraps yung nagpapauli-uli. Bukod nila sa bagong passenger terminal ay kanila rin pinabuksan ang 3rd floor na nasabing gusali upang ipagamit na rin sa napakaraming pasaherong dumagsa sa pantalan. Naglagay rin nila sila ng mga canopy at aktibong malasakit help desk para sa mga pasahero. Iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to. you learned about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. In chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Inanunsyo kamakailan ng Bureau of Jail Management and Penology Regional Office Mimaropa sa pamamagitan ni Operations and Information Officer Jail Officer 3 Geoffrey Anglo na 100% ng populasyon sa jail facility ng BJMP Nauhan District Jail ay miyembro na ng PhilHealth Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ang detalye alamin natin sa ulat na ito. Inanunsyo kamakailan ng Bureau of Jail Management and Penology Regional Office Mimaropa sa pamamagitan ni Operations and Information Officer Jail Officer Geoffrey Anglo na ang 100% ng populasyon sa jail facility ng BJMP Nauhan District Jail ay miyembro na ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ayon kay Anglo, ang pagpaparehistro ng mga persons deprived of liberty o PDL sa PhilHealth ay magagarantiya ng isang malakas na pakikipagtulungan ng mga kinauukulang ahensya upang matiyak ang akses sa pangangailangang pangkalusugan at karapatan sa mga serbisyong medikal at nutrisyon ng mga bilanggo.
Sinabi naman ni Community Relations Service Officer Jail Officer 1 Allen Glendelica na ang pagsasama ng nasa 120 PDL sa National Health Insurance Program ay magpapalakas ng referral system at titiyak na alam ng mga bilanggo ang kanilang mga benepisyo bilang mga miyembro. Ito rin aniya ay patunay na ang tanggapan ng BJMP Nauhan ay masigasig na isinusulong ang kalusugan, kagalingan at mahabang buhay ng mga PDL na nasa ilalim ng kanilang pangangalaga. Sa datos ng BJMP Mimaropa, ang mga kadalasang lumalaganap na sakit sa mga pasilidad ng kulungan ay kinabibilangan ng upper respiratory tract infections, allergies, mga sakit sa balat, kondisyon na may kaugnayan sa hygiene at sanitation, nutrisyon, stress at mental health conditions. Nakaraang July 2024 ay lumagda ang BJMP at ilang ahensya ng pamahalaan sa isang pambansang patakaran na naglalayong isulong at protektahan ng kalusugan sa mga kulungan, kung saan ang mga binanggo ay ginagarantiyahan ng karapatan at kaukulang serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan. Sa hangaring paigtingin pa ang internal cleansing initiative sa loob ng PNP, pinangunahan ni PRO Mimaropa Regional Director Police Brigadier General Roger Quezada ang isang region-wide surprise drug testing sa mga tauhan ng PNP na ginanap sa Camp Brigadier General Effijanio Navarro, Calapan City, Oriental, Mindoro. Narito po ang mga naging kaganapan. Sa hangaring paigtingin pa ang Internal Cleansing Initiative sa loob ng PNP, pinangunahan ni PRO Mimaropa Regional Director Police Brigadier General Roger Quezada ang isang region-wide surprise drug testing sa mga tauhan ng PNP na ginanap sa Camp Brigadier General Effijanio Navarro, Calapan City, Oriental, Mindoro nitong ika-2 ng Enero. Ang hindi inanunsyo na on-the-spot na drug testing ay naglalayong ipakita ang mahigpit na pangako ng PNP sa pagpapanatili ng pinakamataas na pamantayan ng integridad at profesionalismo sa loob ng organisasyon. Pinangunahan ng Regional Forensic Unit Mimaropa ang pagsasagawa ng drug test na inaasahang ilalabas ang mga resulta sa loob ng 2 araw. Samantalang nagsagawa rin ng on-the-spot drug test sa lahat ng police provincial offices sa rehiyon. Sa isang pahayag, binigyan diin ni Police Brigadier General Quezada ang halagahan ng panukalang ito bilang pagsuporta sa internal cleansing program na itinataguyod ni Chief PNP Police General Romel Francisco Marbil na nagpapatibay sa matatag na paninindigan ng PRO Mimaropa laban sa illegal na droga. Isang sunog ang sumiklab na tumupok sa isang bahay sa Barangay Sapul sa lungsod ng Calapan, ika-6 ng Enero. Wala namang naiulat na nasawi o lubang nasugatan sa naturang insidente. Narito po ang report. Isang sunog ang sumiklab na tumupok sa isang bahay sa Barangay Sapul sa lungsod ng Calapan, ika-6 ng Enero. Base sa ulat ng BFP Calapan City Station, ganap na alas 8:13 ng umaga na nabanggit na petsa nang matanggap nila ang report na agad rin nilang nirespondihan. 8:57 ng umaga naman nang idineklara ang fire out. Wala namang naiulat na nasawi o lubang nasugatan sa nasabing insidente. Tinataya namang umaabot sa 20,000 piso ang estimated damages ayon pa rin sa BFP Calapan City Station. Samantala, 3 fire trucks ang rumisponde sa sunog at isang ambulansya. 3 pamilya naman ang nawalan ng tahanan. Matapos ang pangyayari ay patuloy na nagbibigay paalala ang BFP sa publiko ng iba yung pag-iingat laban sa sunog. Go, boy! Ang pangalap buhay niya. Palibon! Sir, isip ka niya, papal. O yan, yan. Hawakan nyo. Yes! Tsaka yung tumawag dyan, yung anong oras tumawag dyan. Ang pangalan ng may-ari, Carlos Aguilar. Carlos Aguilar.
Ito naman ang washing ko. Maaari nyo rin kaming mapanood sa YouTube. I-type lamang po ang TVNet Newsline. Bisitahin at i-like rin ang aming Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balita na kalap ng Newsline staff and crew sa mga nakalipas na araw. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais yung iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ako po si Jake Viray, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Ang panghanap buhay niya. Paribon! Sir, isip ka niya, papalo. O yan. Yan. Hawakan nyo. Yes. Tsaka yung tumawag dyan. Yung anong oras tumawag dyan. Ang pangalan ng may-ari, Carlos Aguilar. Carlos Aguilar. Bago tayo nakakadlan sa ating